Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa Maximum Rescue ngayong gabi. Huwag kang matakot Huwag kang matakot Isang lalaking nangangalahig ng basura, may pasang-pasang peligro. Hindi ko alam kung meron bang karamdaman o kung anong meron sa bata. Talagang hindi ko siya nakitang gumalaw. Hindi naman ako katulad ng iba ganun. Ginagamit ako niya. At dalawang motorsiklo nagsalpukan. Isa sa dugo ang rider, malubha. Naka-helmet silang pareho. Parang cap helmet lang yun. Sa lakas sa impact, nadurog yung mga helmet. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue. Sa kahabaan ng Makati Avenue, isang lalaki ang agaw pansin sa mga dumaraan. Habang kasi nangangalahig siya ng basura, pasan niya ang isang bata na tila may karamdaman. Agad na umaksyon ang rescue team para alamin kung gaano kabigat ang pasanin ni tatay. Bali, ngayon papunta tayo sa Makati Avenue corner ng Kalayaan kung saan naglalagi yung mag-ama na laging bitbit niya yung kanyang anak sa kanyang likod. Sir, bali, mag-ama ito na noong ko pa nakikita, actually bata pa yung pasan-pasan niya eh. Recently, nung nag-ikot kami sa along Makati Avenue, nakita ko yung mag-ama ulit. Medyo malaki na yung bata. And yet, kapag nandyan sila sa along Makati Avenue, nagkakalkalan ng basura yung yung ama, pero laging nasa likod niya yung anak niya. Pasan lang niya palagi kahit saan pumunta. Tapos, magmula nung kagabi na umikot kami, nakita ko, ang isang na-notice ko ngayon is parang nakatali yung bata. At napapuzzle din ako, parang hindi ko alam kung meron bang karamdaman o kung anong meron sa bata kasi talagang hindi ko siya nakitang gumalaw. Ang tansya ko parang babae kasi hindi ko pa nakikita talaga yung mukha nito pang malapitan. Siguro mga 3 years na nagpapaikot-ikot sa poblasyon. Doon po sila madalas nag-i-stay. Marami pong taong dumaraan dyan. Pagka yung oras po ng mga uwian ng mga nagtatrabaho, doon din po sila pumepwesto at nangihingi rin po ng dyan. Walang anak buhay ko. Nag-a-apply ako ng trabaho, walang tumatanggap sa akin. Bakit daw po? May edad na raw ako. Araw-araw po ba kayo nagaganon ito? Nag-aabang ako, kagaya nito, may sinapo ng mga papel, puti. Saan po kayo nakatira? Sa Taguig pa po. So ito po, ito na yung kinakabuhayan niyo. Araw-araw yan. Araw-araw, doon ko po, simula sa grade 1, hanggang high school yung anak ko, dito ako ginawa sa panamasura. At hindi naman po katulad ng mga nangangalabit dyan, hindi po ko ganun, alam po nila yan. 6 months na ako dito sa work ko eh. So every day this is my route. So araw-araw ko sila nakikita. Totoo yung sinasabi niya. He never asked me anything. Talagang nangangalita lang siya. Tapos ganyan din, araw-araw mo din siya makikita buhat niya yung anak niya. Pero nung isang araw nakausap ko nga siya is from Taguig. Tapos they're walking from Taguig all the way to Makati every day and back to Taguig.
since part din naman ako ng poblasyon rescue, parang ang isang nakita kong dapat na mabigyan ng tono yung kondisyon ng bata. Para malaman natin kung ano pa yung pwede maitulong sa kanila at ganun din sa ama para mas mabawasan naman yung burden na pasan-pasan niya. Yun na, dinarapin. Ngayon, mag-iikot ulit. Sana matsyempohan natin ngayong gabi, magkaroon tayo ng tulong na maibigay sa kanila pang medical at ganun din sa tatay na at least magkaroon tayo ng magandang tutuluyan para doon sa mag-ama. Ba? Oo, ito yun nga. Capacity ba? Dito ba tayo? Para matignan yung bata. Para matignan lang yung bata.